3 araw na, nasaan ang plano? Pinapabayaan kayo ng kumpanya. Kumakain ng sahod. Lahat kayo ay tahimik. Si Ginoong Gu, may atake sa puso, tawagan ang 120. Kung mamatay siya, makakatanggap pa ba ako ng sahod ngayong buwan? Kaya makakaalis ba ako ng maaga ngayon? Ginoong Gu, gising ka. Naku! Kayo naman! Saan ba ako dinala? Kayo ba ang nagdala sa akin dito? Tulungan niyo ako. Gusto nang umakyat ng baboy ramo. Guyan Sao, hindi ka ba isang tao mula sa lungsod? May kakayahan ka bang ipasagasa ang mga baboy ramo sa atin? Kung talagang may kakayahan siya, bakit pa siya magnanakaw ng mais ng grupo? Ngayon, gagawin kitang pain para akitin ang mga baboy ramo. Para makakuha tayo ng mga puntos sa trabaho para sa buong nayon. Ginoong Wang, si Gu Ziqing ay matino at tapat sa araw-araw. Hindi siya posibleng magnakaw ng bigas ng walang dahilan. Kahit na may pagkakamali, dapat itong hatulan ng komunidad. Hindi dapat siya itali dito para sa mga baboy ramo. Walang kinalaman sa iyo ang nangyari kay Sao Kyuhua. Huwag masyadong makialam. Tigilan niyo na ang pagtatalo. Bilisan niyo akong iligtas. Nagmamalaki kayo sa inyong kapangyarihan. Walang halaga ang buhay ng tao. Bakit ka nananakit ng babae? Walang hiya mong tao. Ay naku! Sobrang bastos nitong Liu Ergao. Tama. Bakit mo naman pinalo ang tao? Magsorry ka na kay Zhao Ziqing. Gusto ni Liu Ergao na ipakita kay Zhao Ziqing kung sino talaga ang may kakayahan sa baryo. Sino ba ang nagpasimula sa dalawang ito? Sobrang malas ni Zhao Ziqing. Anong magandang mangyayari kung makakaaway siya ng mga ito? Sobrang malas din ang dalagang ito. Nakita ko ni Liu Ergao. Nasa puno pa ako. Nagsimula na ang utos ng mga hayop, ngunit kayang utusan ang mga hayop sa loob ng 10 talampakan. Sa kasalukuyang saklaw, makakapagpatakbo ng 3 wild boar. Hindi ako pababayaan ng langit. Mabilis, bumalik, sumugod sa tao. Ano nang gagawin natin? Dumarating na ang mga baboy ramo. Ikaw, walang kwentang tao. Bakit mo ako hinahatak? Natatakot ako. Ano nang ikinabahala? Nandito tayo sa burol. Hindi makakaakyat ang baboy ramo. Naku! Nanay, tulungan mo ako. Anong nangyayari? Bakit hindi siya kinakagat ng baboy ramo? Nandito na sila. Si Liu Ergao ang nanakit sa'yo, di ba? Sige, tumakbo ka na. Tanong ko lang sa'yo. Si Liu Ergao ba ang nanakit sa'yo? Ibangga mo siya. Bilisan nyo, itaboy nyo ang halimaw na to. Uncle Wang, tulungan nyo ako. Guyan Sao, anong mahika ang ginamit mo? Sabi mo kanina na gagamitin mo ako para hulihin ang wild boar. Ikaw ba yun? Lahat ng ito ay nagkakaroon lang ng maling akala. Maling akala na nagbuhat sa pagkakabit sa akin sa puno at paghuli sa wild boar. At sa pagdudulot sa akin ng masamang akusasyon na nagnanakaw ng pagkain. Pwede bang tawaging mali ang lahat ng ito? Huwag kang magpalusot. Kahapon ng gabi, ikaw ang nagnakaw ng mais sa bodega. Nasaan ang ebidensya? Sinasabi ko. Ikaw nga. Ganyan ang nangyayari sa nayon na ito. Si Wang Jingoo ang nag-aasikaso ng mga libro at bahagi. At si Liu Ergao ay kanyang pamangkin. Yung tiyo at pamangkin na ito, isang nagsasalita ng mabait, isang nagsasalita ng masama. Sinasabi kung sino ang nangupit, kailangang aminin.
Noon, nag-amin na ang may-ari. Hindi lang pinapunta sa pagtapon ng pataba. Nabawas din ang rasyon nila. Minsan pa, ginamit nilang pangganyak ang malamig na tubig sa gitna ng gabi para mapuno ang tiyan. Yung lubid na ito, yun yung nasa pinto ng silid tulugan. Yun ang kanyang nakolekta. Ito, hindi ito susi ko. Yung susi nyo parang may sariling mga paa. Papasok sa pantalon ni Liu Ergao. Guyan Zhou. Huwag kang magbula-bula. Dahil hindi nyo ito tinatanggap. Tara, tingnan natin sa bodega para malaman natin. Gu Ziking. Ate, pakiusap. Huwag nang itulak ako ng baboy ramo na yan. Natatakot si Tio. Nawawala ang 3 sako ng mais. Guyan Sao. Alam ng buong baryo na hindi ka marunong maglinis. Sino ang nakakita sa buong baryo? Kagabi, bumangon ako sa gitna ng gabi. At nakita kong si Liu Ergao ay may dalang sako. Napapunta sa likod bahay ni Wang Kueji. Lao Zhou, isipin mong mabuti bago ka magsalita. Magsabi ka ng totoo. Ngayon nandito ako. Walang makakapigil sa'yo. Nakita ko. Si Liu Ergao. Kumuha siya ng sako para magnakaw ng mais. Yung sako, may butas pa at may mga butil ng mais na tumutulo. Sinundan ko siya. Yung mga kastanyas na hulog sa likod ng pader ng bahay ni Wang Kueji. Hindi nakakapagtaka na ang mga manok ni Wang Kueji ay sobrang taba. Kasi kumakain sila ng mais mula sa bodega. Sabi pa niya, nagnakaw ng bigas si Gu Ziking. Talagang walang puso at masama. Ibinibitin ang tao sa ilalim ng puno para pakainin ang mga baboy ramo. Ano bang klase ito ng pang-aapi? Ito ay naglalagay ng buhay sa panganib. Kapag binabawasan ang ating mga punto sa trabaho, talagang makatarungan. Akala ko ba ang makatarungan ay napunta na sa likod bahay niya? Tito, tulungan mo ako. Sino ang tinatawag mong tito? Wala akong ganitong pamangkin. Gu Ziking, anong gagawin natin? Una, nagnakaw si Liu Ergao ng butil. Ayon sa mga alituntunin ng grupo, kailangan niyang magbayad ng 3 sako ng mais. Dapat siyang magpahayag ng pagsisisi sa harap ng lahat. Si Wang Jinf ay nagtatago ng kanyang kamag-anak. Nagsisinungaling sa mga kabataan. At pinagsama pa akong Itali para akitin ang mga baboy ramo. Ipinasa sa mga otoridad para aksyonan. Pangatlo, si Zhao Qiu ay tumulong sa akin. Sinaktan ako ni Liu Ergu. Kailangan humingi ng tawad si Liu Ergu sa harap ng lahat. Kailangan pang magbayad ng 1-0 itlog. Hindi na kailangan. Talagang hindi na kailangan. Sabi ko kailangan. Bakit kailangang magbayad ng itlog? 2 manok lang namin ang nangingitlog. E di magbayad ka ng 20. Magbabayad ako. Babayaran ko na ngayon. Buwisit na bata. Dahil sa iyo, ang dami mong sinasabi. Guyan Zhou. Tapos ka na. Bilisan mo. May nangyari. Anong nangyari ang bilis mong mag-alala? May nangyari sa bodega. Gusto nang pumatay ni Wang Jinfeng. Naging baliktad na ang mundo. Bilisan mo, dalhin mo kami roon. Siya nga. Guyan Zhou. Huwag kang magyabang. May kamag-anak ako sa bayan. Mas mabuti kung tawagin mo pa ang ilan. Para hindi ko na kailangang maghanap. Kanina binugbog mo si Zhao Ziking. Ngayon din, humingi ka ng tawad kay Zhao Ziking. Alaynan. Nasugatan ang braso mo. Umuwi ka agad at lagyan mo ng halamang gamot. Pakuluan mo na rin ang itlog at kainin mo.
Sa panahong ito, ang itlog ay mahalaga. Kahit ang mga karaniwang tao, kapag nakapag-ipon ng isang buwan, ay ayaw pang kumain ng isa. Lahat ay iniipon para ipalit sa asin, langis, at sinulid. Ito ay para sa iyo. Salamat sa pagtulong mo sa akin sa tabi ng ilog noon. Ngayon, tinuruan mo na naman si Liu Ergo para sa akin. Ngayon, sinaktan ko si Liu Ergao. Talagang hindi ko na kayang tiisin ang pang-aapi nila. Wala itong kinalaman sa kanya. Nasa ganitong antas na ang boss. Naging maasim ang ilong dahil sa 1-0 itlog. Mabuti na lang at nagkaroon ng karanasan. Nagbago ka. Noon, pinapabayaan mo lang kapag inaapi ka. Laging nakayuko. Kapag halos mamatay na sa gutom, dapat matutunan ang kumagat. O ay, bumalik na si Gudaneng. May dala bang wild boar? Huwag mo namang simulan sa pang-aasar. Saan ako nang aasar? Sinasabi ko lang ang totoo. Nandito na ang tamad na ito ng 6 na buwan. Kailan ba hindi ako tumutulong sa kanya? Ang tawag mo dyan ay tulong. Ang ginawa mo ay kinuha ang pagkain niya. Mas malinis pa kaysa sa pagdila ng aso. Noong nagkasakit siya ng 2 araw at hindi bumangon. Pati ang kalahating tinapay sa ilalim ng unan niya. Nakuha mo na. Ang tawag ko dyan ay wastong pamamahagi ng yaman. Tingnan mo siya, payat na parang kawayan. Kahit gaano karami ang kain niya, nasasayang lang ang pagkain. Mas mabuti pang ako na kayang magtrabaho ang mabuso. Ang itlog na ito, lahat tayo kakain. Sino ng pamilya mo dito? Ano nang ibig mong sabihin? Guyan Sao. Talaga bang akala mo natakot si Liu Ergao? Makakalakad na ako ng tuwid sa lugar ng mga kabataan. Siya ay isang duwag na natatakot sa mga baboy ramo. Hindi ako natatakot sa iyo. Sira ulo ka. Ibalik mo sa akin ang mga bagay. Ano pa ang ibabalik? Mga tiket ng bigas, mga tiket ng pagkain, pera, at ang mga medyas kong koton. Sino bang kumuha ng medyas mo? Nasa paa mo nga. Bilisan mong hubarin yan. Linisin mo muna bago isauli. Huwag kang sobra. Magnanakaw ka. Wala kang karapatang magreklamo. Grabe. Pagkatapos kong mag-time travel, naging 30 taon akong mas bata. Ang ganda-gwapo ko, parang tunay na heartthrob. Sa ganitong itsura. Sa dekada 80, lahat ng dalaga sa baryo magpapila-pila. Para magdala ng itlog sa akin. Kahit ang mga baboy damo noon, mahihiya at iiwas sa akin. Nakuha namin ang 3 baboy ramo ngayon. Napatakot namin ang 2 masasamang tao. Gantimpala sa mga likas na yaman pagkilala. Pagpapino. Ganso na kahoy. Maaaring magpasindi ng apoy. Maaaring magpasama. Pang-ulan na damo. Pwede para sa ubo. Pwede itong tuyuin at ibenta. Usong kabute. Pwede kainin at ibenta. Mangangahas na mga punla ng gubat. Hindi paganap. Huwag anihin. Nakakalason na kabute. Naiwasan ang pagtatae. Hindi lang ito para sa pag-aalis ng mga hayop. Ito ay isang magandang paraan para kumita sa bundok. Ang unang kita ay hindi laging maganda. Ngunit kailangan itong mabilis. Papasok ako sa bundok. Nabaliw ka na. Kahapon lang ay tinamaan ako ng baboy ramo. Naglalakas loob ka pa ring pumasok sa bundok ngayon. Hindi na ako kinakagat ng baboy ramo ngayon. Nagmamayabang ka pa. Swerte mo lang talaga ang nangyari kahapon. E di huwag ka na lang sumama sa akin. Hindi ako sumusunod sa'yo. Natatakot lang ako na baka mamatay ka sa bundok at walang makakaalam. CJ, mabait ka sa puso.
Dahan-dahan ka lang. Huwag kang magmalaki. Baka hindi mo nakayanin bago ka pa makakyat sa bundok. Hindi ako nagmamalaki. Puti na ang mukha mo. Sinasabi mo pang hindi ka nagmamalaki. Gutom lang ako. Kumain ka na. Kung talagang mahihimatay ka dito, hindi ko kayang buhatin ka. Anong tinitingnan mo? Hindi naman ito para sa'yo lang. Guyanzhou. Salamat sa'yo. Inalagaan mo rin ako. Hindi ko naalagaan. Nang tumakbo ka, naalagaan mo na. May mga ligaw na putakti sa harap, 20 hakbang, pwede tayong kumuha ng pulot. Bakit ka biglang huminto? Ang kagat ng ligaw na putakti ay nakamamatay. Mabilis tayong umalis. Mga putakti, umalis na tayo. Ikaw ba ang gumawa nito? Mula pagkabata, mahilig na akong makisalamuha sa mga hayop. Kapag nakita nila ako, lumalabas sila para salubungin ang kanilang hari. Bakit hindi ka hinalikan ng baboy ramo kahapon? Hindi ba't mukhang sobrang kinakabahan ka? Nagbibiro lang ako. Sige na, sige na. Magsimula na tayong kumuha ng pulot. Hindi ba nila tayo biglang susugod at aatake? Huwag magpanik. Nakita mo na bang inaatake ng mga bubuyog ang kanilang hari? Pakiramdam ko gutom ka na at baliw na. Nagsasalita ka na ng walang katuturan. Huwag ka masyadong mag-isip. Makinig ka lang sa akin ngayon. 3 hakbang sa kaliwa at paabante. Hazelnut mushroom. Pwedeng kainin at ibenta. Sa ilalim ng ugat ng patay na puno. Gray mushroom. Katamtamang kalidad. Zhao Q. Kunin mo muna ang mga ito. Titingnan ko sa ibang lugar. Sa tabi ng mga bitak. Huang Jing. Taon 3. Maaaring matuyo at gamitin sa gamot. Pulang payong mag-isa. Nakakalason. Huwag anihin. Zhao Q, okay na ba sa inyo? Pupunta na tayo sa ibang lugar. Ayos na ang lahat dito sa akin. Paano mo alam kung aling bulaklak ang pwedeng anihin at alin ang hindi? Sadyang ganun. Marami ka talagang likas na kakayahan. Tanghali na. Bumaba na tayo sa bundok. Guyanzhou. Ang bundok na ito ay para sa lahat. Ang mga bagay na nakolekta mo ay kailangang ibigay ang kalahati sa grupo. Sino ka para magsalita dito? Huwag kang mag-ingay dito. Sinabi ko na ito sa leader ng grupo. Pumasok ka sa bundok ng walang pahintulot at kinuha ang ari-arian ng grupo. Sa bayan ng mga bundok, palaging sino ang kumuha, siya ang may-ari. Ngayon, espesyal ang sitwasyon ni Guyanzhou. Marunong siya ng mahika. Paano kung maubos ang mga bagay sa bundok? Tama. Kailangan niyang ibigay ang kalahati sa grupo. Gusto niyo? Siyempre. Ibigay mo na. Pero kailangan niyong tanungin muna kung papayag sila. Huwag nang magsalita. Guyanzhou, pakiusap, itigil mo na ito. Wala akong kakayahang pigilin sila. Siguradong may ginawa kayong dahilan para magalit sila sa inyo. Guyanzhou, sabihin mo sa akin ang totoo. Wild boar at wild bee. At mayroon pang mga squirrel at wild chicken. Talaga bang nakikinig sila sa'yo? Hindi ka ba natatakot? Hindi naman kita ginagambala. Bakit ako matatakot?
Ang nararamdaman ko lang, nagbago ka na talaga. Kaya huwag ka nang mag-alala pa. Kailangan pa nating pumunta sa bayan para magbenta ngayon. Guyanzhou. Kung mahulog ka sa gitna ng daan, wala akong makuhang tao para iligtas ka. Mukhang kailangan kong mag-ehersisyo ng mabuti mula ngayon. Saan galing itong putik na paa? Huwag kang humarang dito. Hindi mo ba nakikita na may nakapila sa likod? Sige, umalis na tayo. Tumatanggap ba kayo ng mga produkto mula sa bundok dito? Hindi. Hindi mo man lang tiningnan. Hindi na kailangan. Meron kami ng lahat dito. Hindi namin kailangan ang mga bagay mo. Itong pulot. Pero ito ay ligaw na pulot. Kanino galing ang pulot na ito? Ang pulot na ito ay kinuha ko lang mula sa bundok. Bata, meron ka pa bang ganito? Iyan lang ang meron ako. Pero marami pa sa bundok. Maaari akong pumunta at kumuha. Direktor, itong bagay na hindi natin alam ang pinagmulan. Sino ang makakaalam kung maihalo itong asukal? Tumahimik ka. Nandito ka pa at kumakain ng pakwan. Mabilis, magtrabaho ka na. Hindi mo ba nakikita na abala ang lahat sa harap? Ang apelyido ko ay Liang. Ako ay mula sa istasyon ng gamot ng bayan. Kukunin ko ang pulot mo. At yung mga kabute at gamot. Ipakita mo rin sa akin. Maganda ang mga bagay. Mas mataas ang kalidad kaysa sa mga nakuha ng kooperatiba. Direktor Layang, anong halaga ang maibibigay mo dito? 2 piso bawat kilo ng kabute. Maganda ang kalidad ng mga hazelnut na ito. Bibigyan kita ng 25 sentimo. Ang Huangjing ay 60 sentimo bawat gamot. Pinakamahalaga ang pulot. Itong lata ay 3 piso para sa iyo. Kabuang 28 piso. Dagdag pa ang 3 kilo ng ratio ng bigas. 2 piraso ng tela. Sa tingin mo, okay ba? 28 piso. CJ, directly ang saya. Ako rin ang saya. Kung may maganda pang produkto, dadala ko pa dito sa'yo. Hintayin ko lang ang sasabihin mo. Directly ang, pwede pa rin kitang dalhan sa susunod. Dapat malinis ang dala. Huwag kang magpanggap. Pinakamainit sa akin ang mga peking transaksyon. Magtiwala ka. Ang mga bagay na galing sa akin ay tunay at dalisay. Ang tono mo, hindi mukhang karaniwang kabataan. Dati akong ordinaryo. Ngayon ayaw ko nang maging ordinaryo. Guyanzhou, talagang kumita ka ng pera. Nga. 28 yuan, di ba? Mamaya, hati tayo. Sige, bayaran mo muna ang utang ng grupo. Pero kalahati ng perang ito ay sayo. May utang ka sa pagkain ng grupo. At saka utang na pera sa mga kabataang intelektual. Nabayaran mo na ngayon. Sa susunod, hindi na nila magagamit ito para mang-api sayo. Susunod ako sayo. Itong pera ay parang hiniram mo sa akin. Sa hinaharap, tiyak na babayaran kita. Guziking. May sobra ka pang 3 yuan. Yung maraming tala ng trabaho. Ginamit para ayusin ang pinto ng bodega. Ayos. Talagang iba na si Guziking. Tama ba? Kahapon, hinabol siya ng baboy ramo. Dati, mukhang may sakit si Guziking. Ngayon, mukhang mas masigla na siya. Namatay na ba si Guyanzhou? Nagsindi ng apoy tapos gusto pang tumakas. Ang ganda ng isip mo. Tulungan mo akong pigilan ang nag-apoy.
Sino ang nagsindi ng apoy? Si Guyan Zhao. Anong ibig mong sabihin? Dumating kami nang marinig ang ingay. Hindi naman kami ang nagpasimula ng apoy. Tama, nandito rin kami para mag-apula ng apoy. Mag-apula ng apoy. Bakit kayo tumatakbo papunta sa bangin para mag-apula ng apoy? Kami. Natatakot kami na sumiklab ang apoy. Gusto naming makahanap ng tulong. Subukan mong tumakbo ulit. Hindi kami ang nagpasiklab ng apoy na ito, Guyanzhou. Dumaan lang kami at nakita ito. Sinasabi mong kami ang nagpasiklab ng apoy. Kailangan mo ng ebidensya, di ba? Ebidensya. Nasunog ang bahay ko. Kailangan kong makahanap ng may pananagutan. Hindi mahalaga kung kayo ang nagpasiklab. Basta't nandito kayong dalawa sa gitna ng gabi. E di sabihin ko na kayo ang naglagay nito. Ikaw, hindi ka makatarungan. Nang ibinabato nyo ang dumi sa akin, nakatarungan ba iyon? Nang itali nyo ako sa puno para akitin ang baboy ramo, nakatarungan ba iyon? Guyanzhou, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Lumabas kami sa gabi para magpainit. Hindi ko namamalayan. Nakatalsik ang mga baga sa tambak ng kahoy. Talagang hindi sinasadya. Pwede ba naming bayaran ka? Nag-iinit kayo sa gitna ng gabi, at nagpainit pa kayo sa ilalim ng pader ng bahay ko. Akala nyo ba bobo ako? Hindi ganito. Nagluluto kami sa tabi ng bukirin. Ang hangin ang nagdala ng mga bituin. Tama, kanina lang malakas ang hangin. Yung langis. Dinala rin ng hangin ang langis. Anong langis? Hindi ko alam kung anong langis. Ito ay nakuha ko sa tabi ng pader. Tandaan ko na itinapon ko ito sa kanal. Paano ito nahanap? Kapatid na konstruksyon. Baka talagang alam niya. Tumahimik ka. Hindi niyo pa ba balak umamin? Siya ang nagbigay ng ideya. Langis din ang kinuha niya mula sa bahay niya. Sumunod lang ako. Sino ka ba, Son Jianshe, hayop ka? Sinasabi mo na ikaw ang humiling sa akin. Sabi mo, binigyan ka ni Uxiaoya ng pera. Para sunugin ang bahay ni Guyanzhou. Kapag natapos na, hati tayo sa kita. At saka, ang langis ay ninakaw ni Son Jianshe mula sa bodega. Siya rin ang nag-apoy. Nagtapon lang ako ng damo. Ngayon ay sinisimulan mo ng iwasan ang responsibilidad. Hindi mo rin siya nababantayan, di ba? Tapos na. Magkano ang ibinigay ni Uxiaoyan? 50 yuan. Nasaan ang pera? Ito lang. Ito lang. Sabi niya, ibibigay ang natitira pagkatapos masunog. 50 yuan lang ang halaga ng buhay ko. Si Uxiaoyan lang ang nag-utos. Sabi niya, sinira mo ang buhay ng kanyang asawa. Kailangan mong umalis sa nayon. Sinabi niya rin, na siya ang sasagot kung may mangyari. May tagas, bilisan niyo ang pag-apula ng apoy. Nagsimula ang apoy sa lugar ng mga kabataan. Guyanzhou, ayos ka lang ba? May konting sugat lang. Pero wala namang seryosong nangyari. Sila ay nandito. Sila ang naglagay ng apoy. May gustong paalisin ako sa nayon na ito. Ngayon, kailangan kong itali sila. Sa umaga, dadalhin ko sila sa komunidad. Guyanzhou, bigyan mo ako ng daan. Huwag mo akong dalhin sa komunidad Nang nag-apoy kayo, may daan ba kayong iniwan para sa akin? Nang masunog ito, wala nang natira. Tatay, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Anong nangyari? Gu Ziking, wala na tayong matutuluyan ngayon. Hindi ba't bakante ang silid sa likod ng bahay natin? Ako'y isang magsasaka. Paano ako makakatanggap ng isang nakaw na bagay na kabataan? Ano ang sasabihin ng mga tao sa nayon? Hindi siya nagnakaw. Siya ay isang lehitimong kabataan na nag-aral sa kanayunan. Hindi naman siya masamang tao. Walang nakasulat sa mukha ng masamang tao. Isa pa, napikon niya ang pamilya ni Wang Jingwu. Dinala mo pa siya sa bahay natin. Sa tingin mo ba papayag na lang si Wang Jingwu? Pakinggan mo muna ako. Magaling si Guyanzhou. Kaya niyang gawing pera ang mga produkto mula sa bundok.
Makakahanap pa ng mga halamang gamot. Pati ang mga baboy ramo ay nakikinig sa kanya. At nakapasok na ako sa bundok kasama siya minsan. Sa loob ng kalahating araw, kumita kami ng 28 piso. Alam mo kung gaano karaming kita ang nakukuha natin sa isang taon. Bata pa ang kapatid. Umaasa lang tayo sa mga ani sa lupa. Kailan kaya tayo makakaahon? Sinabi ni Guyanzhou na isama ako sa susunod na pumasok sa bundok at ibigay sa akin ang bahagi ng kita. Yung 28 yuan na iyon, dapat sana ay hati kami. Pero pinabayaran ko muna siya sa utang ng grupo. Huwag mong isipin na wala na akong alam. Alam ko ang mga balak mo. Bilang ama, hindi ko ba ito makikita? Tatay, huwag mo nang sabihin pa sa akin. Ngayon tutulungan natin siya. Pag sumikat siya, hindi niya tayo pababayaan. Ang naiisip ko lang, hindi tayo pwedeng mabuhay lang sa maliit na lupain na ito. Sabi mo, magaling siya. Maniniwala ako sa iyo minsan. Huwag kang masyadong masaya agad. Ang kasal mo at siya, hindi pa ako pumapayag. Tatay, sinasabi ko lang na magkaibigan lang kami ngayon. Sige na, sige na. Ako na ang nag-iisip ng labis. Patawag mo na siya agad. Sabi ng tatay ko, papatuloyin ka sa silid namin. Pumayag na ang tatay mo. Esan, ano ang sinabi mo sa kanya? Wala naman masyado. Sinabi ko lang na may kakayahan ka. Na balang araw kaya mo akong buhayin. Salamat, Kyuhi. Salamat saan? Hindi ka naman nakatira dito. Sabi ng tatay ko. Kailangan mong tumulong sa kanya mamaya. CJ. Yung sugat sa likod mo. Mamaya, papatingin ko sa nanay ko. May naipon siyang langis. Magandang ipahid iyon. Talagang nakakaabala kayo sa akin. Huwag mong itapon ang sira mong basket. Nandoon pa ang mga libro ng account na ipinadala ko noong nakaraan. Sayang kung masusunog ito. Tinatandaan ko ang kabutihan ng pamilya Zhao. Inom. Tia, salamat. Ano bang pinasasalamatan? Nang bumalik si Tito Zhao, sinabi niya agad sa akin. Pananatilihin ka muna rito. Mamaya, pupunta siya sa tanggapan ng grupo para ipaliwanag ang nangyari kagabi. Kailangan mo ring sumama. Naiintindihan ko. Tia. Kaya't pasensya na, magiging abala kayo sa akin ng ilang panahon. Kung may mga problema ka, sabihin mo lang. Huwag mong laging pasanin mag-isa. Mag-aalala din ang mga magulang mo. Guyanzhou, hindi ka magkakaroon ng magandang kapalaran. Sinaktan mo ang aking asawa. Sinaktan mo rin ang aking pamangkin. Bakit hindi ka umiyak nang sinaktan ka nila? Subukan mong galawin siya. Biyuda ng Wang. Magandang araw, biyuda ng Wang. Nakita ng buong nayon ang asawa mo na nagnanakaw ng bigas. Kung patuloy ka sa ganyan, isasama kita sa komunidad. Tara na. Uwi na tayo para kumain. Noon, ang pamilya Zhao ay hindi mahilig sa gulo. Ngunit ngayon, handa na silang ipaglaban ako. Ang pagmamahal na ito, itatago ko sa aking puso. Walang matirhan, kaya't magsisimula akong magtayo ng bahay. Papasok ka pa sa bundok mamayang gabi. Nagtatrabaho ka sa araw. Papasok ka sa bundok sa dapit hapon. Kaya ng katawan. Kahit hindi kaya, kailangan pa ring lumaban. Kailangan ng maayos ang bahay. Dapat may pera sa kamay. Para makakain ka sa daan. Salamat. Kyuhi. Bakit lagi kang nagdadala sa kanya ng pagkain? Tinulungan din niya ako noon. Anong tagumpay ang maabot ng isang dayuhang kaalaman? Bago magdilim, kailangan kong mangolekta ng mas marami pang bagay para ibenta sa bayan. 3 hakbang sa kaliwa, may mga hazelnut na mabibili.
Lahat ng mabibili sa bundok kukunin ko. Hindi rin ako dapat maging masyadong sakim. Hindi mo lahat makukuha. Kabuang 123 piraso. Sa loob ng kalahating buwan, nakalikom ng mahigit 100 piraso. Narinig mo na ba? Si Goose Hiking ay nasa bundok ng kalahating buwan. Kumita ng mahigit 100 piraso. Pakinggan mo ang kanyang yabang. Isang mahirap na kaalaman, paano siya magkakaroon ng ganyang kakayahan. Nakita ko mismo siyang nagbibilang ng pera sa kooperatiba. Maraming salapi. Kahit 1 taon tayong magtrabaho, hindi natin maipon ang ganito karaming pera. Ano ang gagawin natin? Hayaan siyang ubusin ang lahat ng yaman sa bundok. Bakit hindi ka pumunta at agawin ito? Hindi mo ba nakita ang baboy ramo? Malaking pangil. Mukhang gusto mo ang pangalang ito. Mula ngayon, tatawagin ka na nating Daya. CJ, nandyan ka na. Makakatulog na ako ng maayos. Yanshaw, ako ang iyong ikatlong lola. Kumain pa nga ang iyong tatay ng isang mangkok ng lugao sa akin noong bata pa siya. Bakit wala akong alaala ng taong ito sa aking isipan? Kayo, mga tulisan. Nagnanakaw kayo sa bahay ng iba sa gitna ng gabi. Ano namang masama kung kumuha ng kaunti para sa pamilya? Yan, Ziw. Ngayon mayaman ka na. Dapat mong igalang ang mga nakatatanda. Ang pinsan mo ay mag-aasawa na. Kulang ang 200 yuan na dowry. Kunin mo muna. Kukunin ko muna. Ibig sabihin, kunin mo muna. Kapag may pera na ako, babayaran kita. Kailan ka magbabayad? Mga kamag-anak lang naman tayo. Nakakasira ng samahan ang pag-usapan ang pera. E di huwag na nating pag-usapan ang pera. Pag-usapan natin ang pag-alis. Anong ibig mong sabihin? Isauli mo agad ang kinuha mong gamit ko. Kung gusto mo ng dote, ikaw na ang magtrabaho para doon. Bakit ka ganyan katigas, bata ka? Kung buhay pa ang tatay ko. Kailangan ko rin siyang tanungin. Bakit ang dami ng mga walang hiya kong kamag-anak sa bahay? Ikaw. Bakit hindi kayo ginugulo ng baboy ramo? Guyanzew. Ihampas mo na iyan palabas. Siguro masyado ng marami ang ginawa ng tita sa nakabutihan. Gusto kanya. Kung gusto niyo ring matikman ang lasa ng baboy ramo, ay maaari niyong dalhin ang mga bagay. Guyanzaw, maghintay ka. Pupunta kami sa bayan para ayusin ka. Mabilis, umuwi na kayo. Dapat dahan-dahan sa daan. Huwag kayong ibalik ng baboy. Sumpa ng hayop. Ang dila mo. Talagang masakit. Sila ang unang walang hiya. Zhao Q. Nais mo bang bumalik sa lungsod? Nais ko. Ngayon. Masama ang kalagayan ng nanay ko. Matanda na rin ang tatay ko. Babalik ako sa bayan. Ano ang gagawin nila? Hindi pa naman ito ang oras. Ikaw. Gusto mo bang bumalik? Noon, gusto ko. Ngayon, kailangan munang kumita bago isipin iyon. Kailangan nating kumita ng marami. Alainan. Kapag kumita tayo, walang makakapang-api sa atin. Sino ang kasama mo? Kulang na ang mga produkto sa bundok. Pero walang problema sa pagbebenta ng mga itlog. Kaunti na lang ang mga tao sa nayon na nag-aalaga ng manok. Mahal ang mga itlog. Mahirap alagaan ang mga sisiw. Kapag nagkasakit, lahat ay mawawala. Kailangan ko pa ring alagaan ito. Enye, ikaw, batang tagalungsod. Alam mo bang makilala ang tandang at inahin? Ito ay inahin. Paghuli at pag-aalaga. Bagong kakayahan mula sa sistema. Hindi na kailangang pag-aralan. Dito lang dapat tumayo. Xiaogu, palitan na naman ng pagkain. Nakapag-aral ka ng high school.
Nga, tulungan mo akong mag-manage ng account sa susunod. Yung malaking boss, magkano ang ibabayad mo sa akin? Dobleng halaga ng sa iba. Mayaman ka yata. Kung kumita ako sa negosyong ito, kung kumita ako, ikaw ang magiging may-ari. Masyadong madaldal. Sino ang nag-udyok sa'yo na magtangkang magtinda? Saan galing ang mga manok na ito? Lahat ay pinalitan ko. May problema rin ang mga pinalitan. Mr. Ma, hindi lang ito sa akin. May bahagi ang 23 pamilya sa nayon. Disenyo, ako ang nagbigay ng manukan. Lahat ay nag-aambag ng sisiw. 500 kabuang 3,700 halaga ng materyales, lahat ay nag-aambag ng sisiw 135,000. Ang mga itlog ay unang ibibigay sa kanti ng komunidad at paaralan. 5003700 ang mga itlog ay unang ibibigay sa kanti ng komunidad at paaralan 135,000. Ang natitira ay papalitan ng mantika at asin. Maganda ang sinasabi niya. Sa totoo lang, lahat ng pera ay napupunta sa kanya. May ganitong nangyayari. Meron. Gumagamit pa siya ng baboy ramo para takutin ang mga tao. Gumagawa ng mga pamahiin. Huwag kang magbula dito. Magkaibigan kayo. Siyempre, tutulungan mo siyang magsalita. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa ninyo sa gabi? Tama bang saktan ang mga tao sa komunidad? Siyang siyaka ang nagkakalat ng chismis dito. Sinisira ang pangalan ng iba. Guyan Zhou. Huwag kang masyadong padalos-dalos. At ikaw, Wang Baoshan. Kung magpapatuloy ka sa mga kalokohan, kailangan ko ring imbestigahan ka ng mabuti. Ito ang patunay na isinulat ni Direktor Layang. Suplay ng itlog sa tahanan ng mga pamilya ng medikal na istasyon. Suplay ng mga produkto mula sa bundok sa medikal na istasyon. Nasa loob ang lahat ng mga dokumento. Nagsisinungaling siya. Sino ang nagsabi na ako'y nagsisinungaling? Tinulungan tayo ni Guyan Zhou sa bagay na ito. Pinagmulan ng mga gamot at pulot. Ang mga itlog ay talagang mula sa kooperasyon. Sino ang nag-aakusa dito? Direktor Layang. Lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Dumating ako dito upang imbestigahan dahil sa ulat na natanggap ko. Wang Baoshan, kumagat ka sa pera kamakailan. Tungkol ito sa pagbili ng aking mga gamot. Kailangan na nating pag-usapan ito ng maayos. Direktor Layang, hindi ko kailanman nagawa ang ganitong bagay. Pakikuha na muna sila pabalik. Maraming ganito. Kapag naputol na isang-isa pa ang papalit, gusto kong mabuhay ng matatag. Kailangan kong umakyat pataas. Anong nangyari? Sino ang nang-api sa'yo? Yung mga sinabi ni Wang Baoshan ngayon. Natatakot akong may ibang magsalita ng masama tungkol sa akin. Zhao Qiu. Kung may mga has na gamitin ang pangalan mo laban sa'yo, lumapit ka at sampalin siya. Kung hindi mo kaya, tutulungan kitang sampalin siya. Guyan Zhou. May gusto ka ba sa akin? Hindi pa ako patay. Gusto mo ang anak kong babae. Hindi na kita lolokohin. Gusto ko si Zhao Qiuhi. Ano ang mayroon ka para makasama ang anak kong babae? Moralidad. At ang mga kamay ko. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Sa susunod na tagsibol, magtatayo ka ng 3 bagong bahay. Saka mo ako kausapin tungkol dito. Siguradong kikita ako at makakapagtayo ng bahay sa susunod na taon. Tatay, hindi ko pa naman ito sinang-ayunan. Anak, wala akong pakialam kung sino talaga ang gusto mo. Gusto lang ng tatay na hindi ka masyadong mahirapan. Matulog ka na ng maaga. Guyan Zhou, kung talagang gusto mo ako, ipakita mo sa akin sa pamamagitan ng iyong mga aksyon. Patunayan ko ito sa pamamagitan ng aking mga aksyon. Hawak mo pa rin. Sisiguraduhin kong maganda ang aking kasal sa'yo. Narinig mo na ba? Pinalaya na si Wang Jingwo. Totoo ba yan? Hindi ba't kakapasok lang niya? May mga tao sa bahay nila. Doon sa komunidad. Sige na, wag na lang pag-usapan. Basta't bumalik na siya. Sobrang pumayat, basta't nandito na siya. Kung hindi siya bumalik, natatakot pa akong magkasakit siya. Maglalabas pa ng sama ng loob. Astig. Nawala ang baka.
Itong lubid ay sinadyang putulin ng isang tao. Kung nawala ang baka na ito, paano na ang pagsasaka sa tagsibol? Tatay. Pulang tela. Ganitong pulang tela. Wala kaming ganyan sa bahay. Maaaring kay Wang Jingwu iyon. Kyuhi, nandyan ka lang sa bahay. Tatay Zhao, huwag kang magmadali. Babalik ko ang baka. Paano mo naman ito hahanapin mag-isa? Madilim at walang ilaw. Guyan Zhao, mag-ingat ka. Hanapin. Guyan Zhao. Guyan Zhao. Bakit ka sumunod? Hindi ako mapakali kung mag-isa ka lang. Kung sakaling may mangyari, walang ganong mangyayari. Kaya sumunod ka lang sa akin. Huwag kang magtaka-taka. Bukas sa umaga, ibebenta na sa ibang bayan. Walang baka ang pamilya Zhao. Tingnan natin kung anong gagawin niya sa tagsibol. Kapatid Jinggi, yung si Guyan Zhao, napakakakaiba niya. Mas mabuti pang umalis na tayo. Kung darating siya, marami tayo dito. Guyan Zhao, tara, tawagin na natin ang iba. Marami na silang kasama ngayon. Hintayin mo ako dito. Guyan Zhao, naghahanap ka ng gulo. Mag-ingat sa likod. Saktan mo siya. Zhao Kyuhe, patayin mo na ang ilaw. Dumarating ang baboy ramo. Hindi mo ako kayang galawin. Gumagalaw ako. Kailangan mo ring pumasok. Hindi kita gagalawin. Siyang gagalaw sa'yo. Hindi ako ang gumagalaw. Sobrang sama mo naman. Hindi ko siya talagang hinawakan. Pero kapag nagising siya, siguradong magkakaroon ng masamang panaginip. Sinasadya mo ba ito? Tama lang iyon. Hindi na kailangang maghintay ng tagsibol para sa bahay. Mag-engage na muna. Bubuin ang bahay sa hinaharap. Tatay, ganito ka na ba ka-excited na ipakasal ako? Gusto mo ba? Kung sakaling mangahas kang manakit sa akin sa hinaharap, ipapalo ko sa iyo ang tatay ko. Gu Ziking. Binabati kita, binabati kita. Sa susunod, magiging biyanan ka na ng pamilya Zhao namin. Huwag mo lang manakit si Kyuhe. Hindi ko magagawa. Ay naku. Gu Ziking. Kyuhe. Congratulations, congratulations. Guyan Zhao. Mahaba pa ang daan sa hinaharap. Huwag lang sa bundok. Alam ko. Director Liang. Umupo ka at uminom ng 2 baso. Saya. Saya, isang mangkok lang ang kaya ko. Kailangan ko pang magbisikleta pa uwi. Magbabago ka ba sa hinaharap? Magiging mayaman ako. Walang katotohanan. Kyuhi. Gusto kong pumunta sa bayan para hanapin ang nanay ko. Sasama ako sa'yo. Gu Ziking, nagtagumpay na siya. Ayaw na sa bahay na gawa sa lupa. Siyang kumita niyan. Bakit ka naiinggit? Makakakuha ka ng kabute sa bundok. Lahat ng nakukuha mo ay mga nakalalasong kabute. Magpahinga ka. Nakapula na ang mukha mo sa araw. Malapit na.
Sa loob ng kalahating buwan, matatapos na ang bubong. Kapag natapos na, lilipat na tayo sa bagong bahay. Doon lang ako magiging mapayapa sa isip. May mas maganda pang darating. Sige, magyabang ka. Hindi ako nagmamalaki. Hintayin mo lang. Guziking. Maaari bang isama mo ito sa grupo? Pero dapat malinaw ang mga bayarin. Malinaw. Kung hindi ka malinaw, hindi rin kita hahanapin. Ayos lang. Magbuo tayo ng grupo para sa tulungan sa mga produkto ng bundok. Medyo simpleng pangalan, pero kapaki-pakinabang. Ginoong Zew. 3 piso at 8 sentimo. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na makakita ng dibidendo. Tatay, magkakaroon pa ng iba. Guziking. Ito ang unang pagkakataon sa ating ngayon na may taong nagdala sa lahat para kumita. Hindi naman mahalaga kung ako lang ang yumaman. Mahalaga na nakakakain kayo ng maayos. Dito lang ako nagkaroon ng tulong para mapantay ang daan. Guziking. Ito si Boss Du na nagnenegosyo ng mga produkto mula sa bundok sa bayan. Malaki ang negosyo niya. Xiaogu. Narinig kong maganda ang benta mo ng mga produkto mula sa bundok. Matagal na akong gustong makilala ka. Nandito ako ngayon para bilhin ang lahat ng produkto niyo mula sa bundok. Mas mataas ang presyo ko ng 10% kumpara kay Direktor Layang. Guziking. Hindi. May kasunduan kami ni Direktor Layang. Pwede bang baguhin ang kasunduan? Ang pera sa paglabag mo. Sasagutin ko. Hindi ito tungkol sa pera. Xiaogu. Huwag masyadong magpakatigas. Alam mo ba kung sino ako? Hindi ko alam. Ayaw ko ring malaman. Ihinto mo ang kamay mo. CJ. May temper ka. Gusto ko yan. Pumunta ka at kausapin si Guyansao. Madulas ang daan sa bundok, kaya normal lang na may mga aksidente. Dapat mag-ingat ka na lang palagi. Guyansao. Pinapasabi ni Boss Du ang mensahe. Madulas ang daan sa bundok, kaya normal lang na may mga aksidente. Dapat mag-ingat ka na lang palagi. Guziking. Sinaktan nila ako. Binuksan pa ang kotse. Tito. Ayos lang kung walang masyadong nasira. Pero ang kalakal. Ako na ang bahala. Little Gu. Hindi ko sinasadyang target ka. Sa negosyo hindi maiiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan. Tandaan ko. Tandaan ang ano. Tandaan kita. Itong si Boss Du ay nandaya mula sa kalapit na nayon para makakuha ng mga kalakal sa mababang presyo. Inimbak ito sa lumang minahan sa labas ng bayan. Pagkatapos ay ibinenta ito sa mataas na presyo. May kakayahan siyang mag-utos ng 12 daga sa bundok. 3 whistle. 5 asong gubat. Ano to? May pumasok bang bagay? Anong nangyayari dito? Hindi ba't mga asong gubat yan sa harap? Nandito kami para tingnan ang mga kalakal. Hindi kami nandito para mamatay. Nakakatakot dito. Sabihin mo sa boss. Magsimula na tayong tumakbo. Wala kang silbi. Wala kang silbi. Sino ang gumawa nito? Madulas ang daan sa bundok. Normal lang. Guyanzeu. Papatayin kita. Boss Ju. Madilim na. Umuwi ka na at magpahinga. Si Dayang umalis.
Uwi na tayo. Boss Ju. Mga account na ito. Ipaliwanag mo nga. Sumama ka sa amin sandali. Guyan Zhou. Ngayon ay may lakas ka ng magdala ng tao para mag-imbestiga. Kapag lumabas ako, aayusin pa rin kita. Kailangan mong lumabas ng mabilis. Kung hindi, hindi mo ako mahahabol. Ang taong ito, hindi ka basta-basta nakakagalit. Siya ang unang nagsimula. Alam ko na siya ang unang nagsimula. Pero sa negosyo sa hinaharap, huwag lagi mong iisipin na kailangang makipag-away. Minsan, ang pagbibitiw ay mas makabubuti. Mas maluwag pa ang daan. Tandaan mo, Direk Liang. Salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Bakit ka nagpapasalamat? Ang tinutulungan ko ay ang sitwasyon. Hindi ikaw bilang tao. Tama nga. Kailangan kang gumawa ng ulat para sa bayan. Ipaliwanag kung paano ka ninakawan ni Boss Du. At ang tungkol sa pananakit sa iyo. Sumama ka sa akin. CJ. Saksi ng tagapagpatunay. Ganito talaga ang nangyari. Saksi ng tagapagpatunay. Sige, saksi ng matalino. Seryoso naming haharapin ito. Saksi ng tagapagpatunay. Update sa side quest, 1% na ang progreso sa paghahanap sa pamilya. Jining. Bakit ako umiiyak? Yan Hao. Talaga bang ikaw ito?